Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Maya na, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung magkaibigan ba tayo sa ngayon. Kahit nahilingin ko sa kanya na tulungan ako, malamang natatanggihan niya ako. Ngunit susubukan ko ito. Masungit niyang pinalo ang kanyang cellphone at tinawag ang numero ni Gerald. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan tungkol dito. Mapipilitang humingi ng tulong mula sa isang taong minamaliit niya. Hindi man sabihing ang katotohanan na minsang sinaktan niya siya ng mga masakit na salita sa nakaraan. Ngunit talagang kailangan niya ng tulong ni Gerald upang malutas ang isyong iyon. Hindi inisip ni Gerald na si Maya na kasing pagmamalaki ng isang peacock ay tatawagin siya sa sandaling ito. Sa instant na iyon, humagalpak siya ng tawa sa sarili. Ano ang mali? Tanong ni Gerald. Gerald, ikaw kilala mo si Xartir. Sobrang lambing ng boses ni Maya. Oo, kilala ko siya. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. Magaan na sabi ni Gerald. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na nasa matinding kaguluhan tayo ngayon. Kung kilala mo siya, inaasahan kong matutulungan mo kaming ipakilala sa kanya o kahit papaano, banggitin ang mga pangalan namin sa harap niya. Namula ang mukha ni Maya nang sabihin ito sa kanya. Walang problema kung gusto mong banggitin ko ito sa kanya. Ngunit ang problema ay, ano ang makukuha ko mula rito? Bigyan mo ako ng isang mabuting dahilan kung bakit kita dapat tulungan. Ngumiti si Gerald at sinabi. Ako? Paano naman ito? Maaari kang pumasok sa villa kasama si Isabelle upang talakayin ito. Ngunit kayong dalawa lang ang pinapayagang pumasok. Sabi ni Gerald. Mabuti. Pagkatapos nito, binaba na ni Gerald ang telepono. Malinaw na narinig ni Isabel at ng iba pa ang kanilang conversion. Ah? Maya, ano sa palagay mo? Bakit tayong dalawa lang ang hiniling ni Gerald na pumasok sa villa na iyon? Alam mo bang nakipag-away ako sa kanya dati? Hindi banggitin ang hindi mabilang na mga beses na napunta kami sa isang pandiwang laban. Ako nag-aalala tungkol sa kung ano ang makikita niya sa akin kapag ako. Ito ay tila tulad Isabelle ay nagkaroon ang lahat ng ito na isip out muna. Tumalikod siya sa kanahihiya. Hindi siya maglakas loob na gawin iyon. Hindi ako naniniwala na may gagawin siya sa amin. Alam ko kung anong uri siya ng isang tao. Pagpasok namin sa villa, hayaan mo akong makausap siya. Pwede kang manatili sa likuran ko. Naisip ni Maya sa kanyang sarili, Gerald, medyo may kakayahan ka na diba? Ngunit hindi ko ito binibili kahit kaunti. Ano talaga ang magagawa mo? Parehong sina Maya at Isabelle ay dinala sa villa ng isa sa mga tagapaglingkod na nagtatrabaho roon. Ang villa ni Xartir ay talagang napakalawak. Mayroong higit sa 10 mga lingkod sa silong. Inakay ng taong iyon silang dalawa hanggang sa unang palapag. Sa isang malaking silid ng kumperensya. Ginoo. Nandoon si Crawford. Magalang nasabi ng lingkod. Sige, salamat. Parang kinakabahan ang boses ni Maya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid ng kumperensya upang matuklasan na nakabalot ito. Karamihan sa kanila ay mga nasa edad na at ang kanilang mga sekretaryo ay naroon din sa kanila. Mayroong hindi bababa sa 40 tao na nakaupo sa loob. Halos lahat ng mga nasa edad na kalalakihan ay kilalang negosyante sa lalawigan ng Salford. Alam ni Maya ang kaunting mga ito sa pagbabasa ng mga pahayagan. Sa kabilang banda, si Isabelle, alam agad na lahat ng ito ay malaking shot. Sa makatuwid, ang kapaligiran ay naging tense bigla. Ang labis na kinakabahan ni Maya at Isabelle pareho, ay ang katotohanan na si Gerald ay nakaupo sa upuan ng parangal sa conference desk. Sa kabilang banda, si Xartir ay nakaupo sa tabi ni Gerald. Dapat kayong magtungo ngayon. Gusto kong makausap sila mag-isa. Xartir, alalahanin mong bumalik dito matapos ka ng magnegosyo, inihayag ni Gerald. Crawford. Ang pangkat ng mga tao na iyon ay bumangon mula sa kanilang pwesto at sabay na sinabi. Ang pangyaring iyon ay higit na nakakatakot kay Maya at Isabelle. Pagkatapos lamang nilang lahat na lumabas ng silid na kapwa sila Maya at Isabelle ay kumalas mula sa kanilang mental health. Ngumiti si Gerald at tumingin sa kanila. Umupo ka ba? Bakit ka nakatayo doon? Gerald, sila. Bakit kanila tinawag bilang Crawford?
Kinakabahan si Maya ng kinakabahan matapos niyang tanungin ang tanong na may bahid ng hindi makapaniwala sa kanyang boses. Mahabang storya. Hindi ko magagawang maipapaliwanag sa iyo ng klaro ng saglit lang. Napangiti si Gerald. Sa sandali din na iyon, may pumasok na ilang mga katulong bago binigyan ng tsaa sina Isabelle at Maya. Gerald, hindi ko alam kung ano ang relasyon mo kay Mersartir. Pero alam mo na tunay na malagim ang kinaharap natin ngayon. Kung makakahanap ka ng tulong, gawin mo na sa lalong madaling panahon. Sabi ni Maya. Tumango din si Isabelle sa sinabi ni Maya. Gerald, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pagkatapos nito, wala na akong pakialam kung paano mo ako itatrato. Pero kung pwede tulungan mo kami. Sige, sasabihin ko kay Mersartir. Pero pagkatapos nitong lahat, sana meron akong mapapala. Sabi ni Gerald habang tinitignan sila ng nakangiti. Kung nagpunta sila ng mas maaga, tutulungan sila ni Gerald ng walang anuman, bagamat sa inasal sa kanya ni Maya. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Wala na siyang pakialam sa puntong ito. Ngayon, sobrang dismayado na sa kanila ni Gerald. Lalo na kay Isabel. Lumapit sila kay Barry para humingi ng tulong at parehas lang iyon na kay Gerald na humingi ng tulong. Siguradong hindi sila tatanggihan ni Gerald. Ngunit kung gusto nila tulungan sila ni Gerald, may ilang mga kondisyon silang kailangan. Sabihin mo sa amin. Anong gusto mong makuha? Pumitik si Gerald gamit ang kanyang mga daliri. Pagkalipas ng ilang saglit, sabay lumabas sina Isabelle at Maya. Wala silang sinabi kina Warren at Wyatt pagkatapos umalis doon. Tinignan lang nila ang mga binata bago tahimik na lumakad paalis. Parehas na naguluhan sina Warren at Wyatt pero hinabol pa din nila ang mga dalaga paalis. Pagkatapos noon, nagpunta si Barry kay Gerald. Ang insidente kung saan nasangkot si Isabelle ay maliit na bagay lamang para kay Gerald. Pero para sa kanila, iyon ay isang malaking bagay na pwede nilang ikamatay. Ang pamilya Moore ay suportado ng pamilya Schuyler. Ngunit kailangan pa din nila respetuhin si Barry. Nasa villa si Gerald para sa isang mas importanteng bagay kaysa sa pinoproblema ni Isabelle. Mark Crawford, may malaking tayong natuklasan. Nagawa nating hanapin ang pinaroroonan ng katulong ni Sarah na malapit sa kanya noon pa. Nagimbestiga kami at malaki ang naging kabayaran. Natuklasan namin na umalis si Sarah sa pamilya Fenderson 20 taon na ang nakakalipas. Ayon sa balita, nagkaroon siya ng malaking hidwaan at sa kanyang pamilya. At sa panahon ng pag-aaway nila, nilisan niya ang pamilya kasama ang katulong. May dala-dala pa silang isang buwang sanggol. Sabi ni Barry. Napaupo ng maayos si Gerald pagkatapos marinig iyon. Isa nga itong importanteng impormasyon. Isang sanggol na isang buwang taong gulang pa lang. Maribang sikweta yon. Sininyasan ni Gerald si Barry upang magpatuloy na magpaliwanag. Lumalabas na ang katotohanan ay hindi malayo sa kanyang iniisip. Nang nasa Mayberry pa si Gerald, tinanong niya si Zack na imbestigahan ang insidente. Dahil dito, sinabi ni Zack kay Barry ang bagay na iyon para imbestigahan niya ang insidenteng iyon. Malaki ang atensyon na inilagay ni Barry sa bagay na ito. Gumastos siya ng halos $15 milyong ng mga ari-arian para mahanap ang babaeng nagngangalang Sarah. Sa kalaunan, natuklasan nila ang isang insidente na may kinalaman sa pamilya Fenderson. At ang kasalukuyang kinaroroonan ng katulong ni Sarah, isa siyang matandang lalaki na nagpa siyang kausapin sila noong nakaraang araw. Nagmay-ari ang matanda sa isang hotel noon. Malinaw niya pa itong naalala. Nangyari ito isang gabi 22 taon na ang nakakalipas. Napakalakas ng ulan ng gabing iyon. 2 babae at isang sanggol ang pumasok sa lobi ng kanyang hotel. Tila mukha silang balisang-balisa. Basang-basa ang damit ng babaeng may hawak ng sanggol pero tuyo ang suot ng sanggot at napakaganda ng babaeng iyon. Bagamat maraming taon na ang nakalipas, napapangisi siya tuwing naaalala iyon. Ika niya, hindi pa siya nakakita ng ganong kagandang babae sa buong buhay niya. At nakatayo sa kanyang tabi ay isang babae na may edad na 30 taong gulang. Sinabi ng matandang iyon na may isa pang grupo na pumunta sa kanya bago kami dumating. Tinanong din nila ang tungkol sa insidente at tinanong kung nasaan ang dalaga, sabi ni Barry. Napaisip si Gerald. Sino kaya sila? Inisip niya na isa lang itong simpleng bagay na inutos sa kanya ng kanyang ama para hanapin ang isang tao. Pero tila napakakomplikado ng mga bagay-bagay di tulad ng inakala niya. Pero hindi na ito pinag-isipan pa ng matagal ni Gerald dahil wala naman itong magagawa.
Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ang hanapin kung nasaan ang katulong na iyon sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, nagplano at naghanda si Gerald at pumunta sa Howard County. Kasabay nito, tinawagan niya ang Drake and Tyson duo, at inutusan sila na kumuha ng ilang mga tauhan at magpunta doon agad-agad. At sa sandali din na iyon nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa group chat ng kanyang klase. Isa iyong mensahe galing sa counselor. Tiningnan iyon ni Gerald. At sa mga oras na iyon, sa isang mamahaling kotse, Miss, hindi pa din namin nahahap kung nasaan ang ex yung lady. Pero may napagalaman kaming isang napaka-importanteng impormasyon. Kaugnay ito sa kanyang personal maid, si Xenia. Natagpuan namin kung nasaan siya. Nanatili siya at ang young lady noon sa isang hotel. Seryosong pinakinggan ni Jasmine ang ulat ng kanyang tauhan. Tumango siya at sinabi, nagpadala ka na ba ng mga tao doon? Nagpadala pa kami ng maraming tao. May isa pang bagay na kailangan kong iulat sa iyo. Mukhang hindi lamang tayo ang nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng dalaga. Ang aming mga tao ay nagpunta at nakumpirma ito sa may-ari ng hotel ngayon lang. Sinabi niya sa amin na may isa pang pangkat na mga tao na naghahanap din ng dalaga. Ang mga ito ay medyo mapagbigay din sa kanilang pera. Sino ito? Sa sandaling iyon, may isang mahinang tupi sa pagitan ng mga kilay ni Jasmine. Pasensya na, miss. Hindi pa rin namin natuklasan kung sino sila sa ngayon. Ngunit sa palagay ko mas mabuti kung magsimula tayong kumilos ng may pag-iingat. Tumango si Jasmine. Mabuti. Kung gayon dapat kang kumilos ng mabilis. Siya nga pala dalhin ang 12 guro mula sa pamilya. Ang aking tiyahin ay pambihirang walang awa sa kung paano niya pinangasiwaan ang mga gawain sa nakaraan. Hindi ako nagdududa na nasaktan siya ng maraming tao. Kung may naghahanap sa kanya, dapat ang pamilyang Fenderson ang gumagawa nito sa huli. Naiintindihan ko. Sa sandaling tapos na si Jasmine sa paghahanda, isang mensahe ang lumabas sa kanyang panggrupong chat sa klase. Ipinadala ito ng tagapayo. Bagaman normal na hindi madalas makipag-usap si Jasmine sa kanyang mga kaklase, miyembro pa rin siya ng panggrupong chat. Sumulyap siya sa mensahe. Lumalabas na ang tagapayo ay nagsasalita tungkol sa isang paglalakbay para bukas ng umaga na inayos ng guro. Nagkataon, pupunta sila sa Howard County. Maraming tao ang pupunta doon. At ang person in charge ay si Marvin mula sa susunod na class. Ang chubby fella ay nagiging mas may kakayahan ngayon. Pagbasa ng mensahe, ngumiti ng mapait si Jasmine. Pagkatapos ay bumaba siya ng sasakyan at bumalik sa unibersidad. Sa kabilang banda, hindi bumalik sa unibersidad si Gerald. Sa katunayan, ipapaalam lamang niya sa unibersidad tungkol dito. Umalis siya agad sa Howard County sa lalawigan ng Salford. Hindi masyadong malayo ang pupuntahan niya. Mayroong isang proyekto sa pag-unlad na nangyayari sa lalawigan na iyon. Tulad ng para sa mga nasasakupan, nagpadala si Barry ng isang pangkat na mga tauhan upang tumulong sa paghahanap doon. Sabik si Gerald kaya't sumugod muna siya doon na may ilan lang na tao. Parehong magtutungo lamang sina Howard at Barry sa Howard County matapos ang The Drake and Tyson duo na nakarating sa Salford Province kasama ang kanilang mga nasasakupan. Si Gerald ay walang kalooban o lakas na lumahok sa pamamasyal na inayos ng unibersidad. Pagdating niya sa Howard County, nakakita siya ng isang hotel at tumira siya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang mga sakop na pumunta at makipag-ugnay sa pangkat ng mga tao. Gerald. Nasa underground parking si Gerald. Hinugot niya ang wallet niya at papasok na sana sa elevator para bumalik sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang babaeng tinig na tumatawag sa kanya bigla. Tumalikod si Gerald at tumingin. Kitang-kita siya ng nagulat. Si Vinci ayon. Nakatayo sa tabi ni Vinci, sina Leonard at 2 pang babae. Demon. Si Gerald talaga. Nagkataon lang. Sinabi ng isa pang batang babae nang makita niya ang pagtalikod ni Gerald. Malinaw, nagulat siya nang makilala rin niya si Gerald. Noong una, hindi nakilala ni Gerald kung sino ang batang babae hanggang sa nagsalita ito. Humph! Gerald, duda ako na naaalala mo pa ako. Sinabi ng batang babae na iyon. Ang paraan ng pagsasalita niya ay parang may pagka-superior sa kanya. Siyempre kilala kita. Ikaw si Xela Hoffman. Nakangiting sabi ni Gerald. Sa nakaraan, isa ding miyembro ng high school competition team si Xela.
Naalala niya na sila ay nasa parehong klase ni Vinci, kaya't siguradong mataas ang mga resulta ng kanyang pag-aaral. Ngunit paano ang kanyang pagkatao? Siya yung tipo ng jolly na babae, yung tipo ng babae na naglalabas ng kasiyahan kahit saan siya magpunta. Medyo kahawig niya si Maya kung itsura lang ang pag-uusapan. Ngunit magkaiba silang dalawa. Maraming kaibigang lalaki sila. Ang mga kaibigan niya ay kung hindi mga barumbado na walang interes sa pag-aaral, ngunit may mga koneksyon, sila ay mga mayayan mula sa mga makapangyarihang pamilya. Sa madaling salita, isa siyang babae na maraming koneksyon at madalas siyang nagsasaya. Sa kabila ng mga bagay na iyon, mataas pa din ang resulta ng pag-aaral niya. Siya rin ang tipo ng babae na medyo emosyonal. Bukod pa dito, mayroon din si Gerald na mga pangyayari kaugnay siya na hindi kailanman pwedeng pag-usapan. Ngayon, tilang nakapasok sila sa Salford University kasama si Vinci. Nabanggit ito ni Vinci kay Gerald nang magkita sila ilang araw na ang nakakalipas. Hey! Sinulyapan ng mga mata ni sila si Gerald mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang sabihin sa panunuya, sinabi sa akin ni Vinci na pumunta ka sa County Salford. Hindi ka pa ba umalis? Gayon din, ano ang ginagawa mo sa isang kaakit-akit na hotel? Oo. Aalis ako pagkalipas ng ilang araw. Medyo masungit na tunog sila nang makausap niya si Gerald. Maaring maalala niya pa rin ang hindi pagkakaunawaan na nangyari sa mga nakaraang taon. Siguro hindi. Gayunpaman, hindi masyadong masigasig si Gerald na makipag-usap kay sila. Humarap siya kay Vinci at tinanong siya, Vinci, anong ginagawa mo dito? Plano namin upang ayusin ang isang malaking pagtitipon dito. Ang mga kasintahan ni sila ay mayroong mga tiket sa pagpasok. Kaya't naparito kami upang magsaya kasama. Ginamot ni Vinci si Gerald sa isang nakakagulat na magandang pamamaraan. Ngumiti siya at sinabi, "Oh? May boyfriend ngayon sila." Inulit ni Gerald ang sinabi. Umikot ang mga mata ni sila kay Gerald. Alam mo ba kung sino ang kasintahan ni sila? Anak siya ng pangulo ng isang nakalistang kumpanya. Sinabi ni Leonard na nagbitiw sa tungkulin. Oh? Upang may tugma ang tono ni Leonard, tumango si Gerald ng bahagya, mukhang medyo nagulat. Siya ba ang taong mula sa high school, si Gerald, ang nabanggit mo dati? Sa sandaling iyon, isang batang babae na nakatayo sa tabi nila ang nagtanong. Siya ay alinman sa kaklas ni Vinci Oxila. Medyo maganda rin ang hitsura niya. Nilinaw na kinausap siya ni sila tungkol kay Gerald noong magkasama sila sa high school. Ito ay dahil napansin ni Gerald na ang batang babae ay nakatingin sa kanya sa isang hindi pangkalakal at tamad na pamamaraan. Marahil ay may isang bagay sa kanyang mukha. Matapos ang batang babae ay tumingin sa kanya habang siya ay nagpout. Mukha siyang bumababa sa kanya. Hindi kailanman sasabihin ni Vinci ang tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ang pareho ay hindi masabi kay sila. O ako. Nasa koponan kami ng kompetisyon noong high school kami. Ngumiti pa rin si Gerald at sinabi. Nga pala Gerald, hindi ko nagawang itanong sa iyo. May girlfriend ka ba? Kung hindi, maaari kitang ipakilala sa isa. Sagot ni Vinci. Parang may girlfriend si Gerald. Ngunit sa totoo lang hindi nagpakita kay Vinci na siya ay nasa isang romantikong relasyon. Si Vinci ay walang anumang magagandang motibo nang sinabi niya iyon. Ipinagpalagay niya na maaring nagsisinungaling si Gerald sa iba tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan upang maprotektahan ang kanyang dignidad bilang isang lalaki. Ito ay bahagyang kung bakit nais niyang gawin siyang kasintahan. Halika na? Siyempre, wala naman siya. Gerald, bakit hindi mo isipin si Yasmina? Si Yasmina, bagaman mahirap si Gerald, siya ay isang matapat na tao. Hindi ba sinabi ng iyong ina na ipakikilala kanya sa isang matapat na lalaki? Sundin niya ang iyong mga order tulad ng isang aso pagkatapos mong ikasal. Huwag maghanap ng sinumang katulad ng dati mong asawa. Pang-aasar ni sila at sinabi. Naku! Sila, kung nagkaganito ka, magagalit ako. Napakasama mo. Sinimulan ni Yasmina walinaasarin sila ng mapaglaruan. Si Yasmina na nakipaghiwalay ay nakatingin kay Gerald. Napapangiti lang si Gerald ng mapait at umiling ng mapagtanto ang nangyayari. Sa sandaling iyon. Sila, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka lumapit? Narinig nila ang isang nakabubusog at malinaw na tinig.
Hindi nagtagal bago nila nakita ang isang guwapong lalaki na nakaayos ng suit na naglalakad papunta sa kanila. Leon. May nakasalubong lang ako na isang kaklase ko noon. Kinawayanik sila si Leon. Malinaw na makikita na siya ang kanyang boyfriend. Sa sandaling iyon, sinabi ni Vinci, sila, di ba sinabi mo na mayroon kang karagdagang tiket? Baka pwede natin ibigay iyon kay Gerald. Ilang taon na tayong hindi nagkita, sa palagay ko magtabi-tabi tayo para mapag-usapan ang nakaraan. Ano? Umiwas ng tingin si Xela. Sige na nga, isama na natin si Gerald. Isama na natin siya para maranasan niya naman yung maginhawang pamumuhay. Gerald, bibigyan ka namin ng tiket. Sumama ka na sa amin. Sabi ni Xela. Oo, tara na. Wala ka naman gagawin, di ba? Sabi ni Vinci at pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Gerald. Sige. Bahagyang tumango si Gerald at pumayag na sumama. Kung Xela lang ang nag-anyaya sa kanya, tatanggihan niya agad ang mga ito. Ngunit nagkaroon siya ng isang mabuting relasyon kay Vinci. Bukod, naghihintay si Gerald ng mga update mula sa kanyang mga nasasakupan. Maaari rin siyang magkaroon ng kasiyahan sa proseso ng paghihintay. Sabay silang sumakay sa elevator at dumiretso sa ikalawang palapag ng hotel. May isang malaking bulwagan. Ito ay nakatuon sa pagdaraos ng mga pagtitipon o pagdiriwang. Ang lugar ay itinuturing na isang napakataas na hotel sa Howard County. Ipinakita ng lahat ang kanilang tiket sa pagpasok bago sila pumasok sa hall. Maraming tao. Tila ito ang uri ng pagdiriwang na ginanap bago ang pagsisimula ng isang uri ng malaking proyekto. Hindi ba babasa ito ang naintindihan ni Gerald mula sa maikling paliwanag ni Xela? Sa madaling salita, nang walang pera o tamang ugnayan, ang isang ordinaryong Joy ay hindi makapasok sa mga nasabing partido. Kasintahan ni Xela, si Leon, kasya sa naturang kapaligiran tulad ng isang kamay sa isang guwantes. Marami siyang alam na mga dadalo. Matapos niyang batiin ang kanyang mga kaibigan, umupo siya sa isang mesa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Xela. Naupo si Gerald sa tabi ni Vinci at Leonard. Ano ang ibig mong sabihin kung ano ang ginagawa ko? Umiling si Gerald at ngumiti ng mapait. Ikaw. Pumunta at umupo doon. Sa tingin mo may karapatan kang umupo dito. Sinimulan ni Xela na kumilos ng kakatwa mula nang pumasok siya sa hall, nagkaroon ng isang halatang pagbabago sa ugali niya kay Gerald. Ito ay sa kabila ng katotohanang siya ang nagbigay ng tiket sa pagpasok sa kanya. Humarap si Gerald papunta sa direksyong tinuro ni Xela. Ang mesa na iyon ay nasa isang sulok, at ang mga taong nakaupo doon ay marahil ang mga driver o sekretaryo ng mga dumalo. Malinaw, naramdaman ni Xela na walang karapatang umupo si Gerald sa kanya sa parehong mesa. Gayunpaman, ang tinig ni Xela ay nakakuha ng pansin ng mga nakapaligid na dadalo. Pinapahiya siya sa harap ng lahat, at malinaw na nakakahiya ito sa kanya. Naging balisa si Vinci, at gusto niyang akitin si Xela na itigil na ang ginagawa. Ngunit ayaw ilagay ni Gerald sa isang mahirap na posisyon si Vinci. Mapait siyang tumawa minsan bago siya lumapit sa mesang iyon. Xela, anong problema mo? Ginamot mo ng normal si Gerald bago tayo pumasok dito. Bakit mo ginagawa ang lokohan sa kanya sa harap ng lahat? Tanong ni Vinci sa balisa ng tono. Tama yan. Gusto ko siyang lokohin sa harap ng lahat. Nais kong maranasan niya ang ganoong klaseng bagay. Bigla sinimulan ng malamig si Xela kay Gerald. Bakit? Hindi ka nasaktan ni Gerald, di ba? Huwag sabihin sa akin na dahil sa walang kabuluhang kaparehong iyon mula pa noon. Si Vinci ay na-stuck sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar. Kung sa bagay, siya ang nagyaya kay Gerald. Ngunit ngayon ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay nasa alitan sa bawat isa, kaya natural lamang na nagsimula siyang mag-alala tungkol dito. Isang maliit na kapakanan. Sa totoo lang, sa palagay mo ba na ang nangyari sa panahon ng ating high school ay isang maliit na gawain lamang? Parang si Xela ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob kay Gerald sa nangyari sa nagdaang panahon. Naalala mo ang kompetisyon na sinalihan namin sa taong iyon at nanalo kami. Pagkabalik namin, pinagamot ng paaralan ang 20 kaming kumain sa lungsod. Pagkatapos ng pagkain, iilan na lang kaming natitira. Sa makatuwid, naglaro kami ng katotohanan o maglakas loob. Natalo ako, kaya kailangan kong pumili ng isang tao roon upang ipagtapat ang aking pagmamahal. Nakalimutan mo na ba yun? Sabi ni Xela. Siyempre naalala ko ito.
Alam kong hindi mo gusto si Gerald noon. Ngunit upang makapaglaro ng ligtas, ipinagtapat mo ang pagmamahal mo sa kanya. Naalala mo pa rin kung paano siya bumalik mula sa pagtulong sa guro nang ginawa mo iyon. Sinabi mo sa kanya na gusto mo siya. Naalala ni Vinci ang insidente na nangyari sa nakaraan. Ngunit sa huli, sinabi ni Gerald na hindi kami nababagay sa bawat isa sa harap ng lahat. Naiwan akong walang imik at walang magawa. Hindi ako makapaniwalang inisip talaga ng talo na gusto ko siya. Galit na galit ako tuwing naalala ko ang mukha niya nang sinabi niya iyon sa akin. Lahat ng mga mag-aaral sa aming klase ay tinuro ang kanilang mga daliri at pinagtawanan ako. Biniro nila na kahit ang isang tulad ni Gerald ay ayaw sa akin. Ang batang lalaki na totoong na-crush ko ay nandyan lang sa gilid. Alam mo ba kung gaano kalubha ang pinilit kong tanggapin? Sabi ni Xela. Ngunit alam mo ba kung bakit sinabi ni Gerald na hindi kayo nababagay para sa isa't isa? Dahil sa naramdaman ni Gerald na mahirap siya at hindi siya tugma para sa iyo. Masyado kang nag-iisip ng mga bagay. Bukod, alam din niya na ang iyong damdamin ay hindi tunay, kaya marahil ay nag-blur siya ng mga bagay na hindi niya sinasadyang sabihin. Hindi mo ba siya palaging naiinis dahil mahirap siya? Ni hindi mo nais na umupo sa tabi niya sa kotse. Kaya't natakot sa iyo si Gerald. Mabilis na gumawa ng paliwanag si Vinci upang pakalmahin si Xela. Ano? Ang talunan. Dapat kong pagsisihan siya. Bukod dito, hindi lang ako ang nag-ayaw sa kanya dahil mahirap siya. Vinci, hindi ka ba pareho? Huwag isipin na hindi ko napansin. Nagustuhan mo si Gerald sa oras na iyon. Pero ayaw mong makipagrelasyon dahil kung gaano siya nasira noon, hindi ba? Si Xela ay isang blabbermouth lamang. Sa sandaling nagsimula siyang magsalita, sasabihin niya tungkol sa literal ang lahat. Ang sinabi niya ay namula si Vinci. Ngayon lang niya nilabo ang bagay na sumasagi sa isip ni Vinci hanggang ngayon. Sa kabilang banda, naging maasim bigla ang mukha ni Leonard. No wonder tinanggihan ako ni Vinci nang magtapat ako sa kanya noon. Wala akong idea na gusto niya si Gerald sa oras na iyon. Pagkatapos, naalala niya kung gaano kaganda ang pagtrato ni Vinci kay Gerald. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya kumilos sa isang magiliw na pamamaraan sa kanya. Ang mga mata ni Leonard ay napuno ng kaunting selos. Ito ay ganap na ibang-iba ngayon. Dati, hindi nakagambala si Leonard nang mabait si Vinci kay Gerald. Dahil hindi man niya nakita si Gerald bilang karibal sa pag-ibig. Walang paraan sa loob ng 1,000,000 taon ay mahuhulog si Vinci kay Gerald, tama ba? Ngunit ngayon, napagtanto ng puso ang puso ni Leonard. Ito ay ang mga bagay ay naging ganito sa lahat ng ito. Tumingin si Leonard kay Vinci. Namula ang mukha niya, na nakumpirma lamang ang kanyang takot. Ang sinabi ni Xela ay tumama sa masakit na lugar ni Vinci. Tama si Xela. Ginusto ni Vinci si Gerald noong high school. Ngunit mahirap si Gerald. Sinubukan ito ni Vinci. Ngunit ang mga pag-aalinlangan ay nagsimulang lumitaw nang maisip niya pa ito. Paano ako titingnan ng aking mga kamag-aral? Ano ang sasabihin nila tungkol sa akin? Sa huli, hindi niya naabot ang yugto na iyon, at binigyan niya ang pagkakataong mapalalim ang relasyon nila ni Gerald. Ngunit hindi nito pinigilan si Vinci na hinahangad na maging mas mahusay si Gerald. Ang pag-aalinlangan, kahit na nasa isipan lamang ng isang partido sa isang romantikong relasyon, ay sapat na upang lumubog ang barko maaga o huli. Sa sandaling iyon, naging kakaiba ang kapaligiran. Hindi narinig ni Gerald ang pag-usap ni Xela at Vinci. Ngunit sinabi ng driver sa tabi niya, hindi ba anak iyon ni Chairman Layton, si Leon? Sinabi ng aking chairman na dumating si Leon ngayon na kumakatawan sa kanyang ama. Humiling siya sa amin na pumunta at maging mabait sa kanya, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa kanya. Kung tutuusin, si Chairman Layton ang dahilan kung bakit marami kaming mga proyekto na naghihintay sa amin. Ang mga taong katulad nila ay magpakailanman na mamuno sa atin ng regular na mga tao, don't you think? Tama yan. Nilinaw pa ni Chairman Wacket na dapat na pumunta tayo at bigyan siya ng toast upang maipakita ang aming katapatan at pasasalamat. Ang ilan sa mga driver at sekretaryo ay tinalakay. Ang pamilya ni Leon ay mayroong sariling kumpanya. Normal lamang sa kanila na magkaroon ng ilang mga uri ng kooperasyon at pakikipagsosyo sa ibang mga kumpanya, hindi bihira para sa mga kumpanyang ito na maging umaasa sa kanila para sa suporta sa pananalapi o kapital. Sa madaling salita, hindi isang masamang ideya na sipsipin siya. Mabuti.
Dahil sinabi nila na tahasang sabihin, sabay tayo doon bago magsimula ang kaganapan. Sinabi ng isang babaeng kalihim. Pagkatapos, ang pangkat ng mga tao na iyon ay direktang tumayo. Bakit hindi ka kasama sa amin, kapatid? Sa sandaling iyon, ang driver na nakaupo sa tabi ni Gerald ay tinapik ng mahina ang balikat ni Gerald. Malinaw, ginagamot si Gerald bilang isang driver ng mga taong ito. Kahit ikamatay ko pa, hindi ako pupunta. Umiling si Gerald. Ayos lang kung hindi ka pumunta. Bakit ka naglalagay ng isang palabas? Sinabi ng isang babaeng kalihim na hindi nasiyahan. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa desk kung saan nakaupo si Leon upang bigyan siya ng toast. Nang makita na ang lahat ay dumating upang magbigay ng toast sa kanyang kasintahan, malamig na sinilip-nik sila si Gerald na nakaupo doon na nag-iisa. Labis niyang ginusto na tangkilikin ang hitsura ng kahihiyan at pagkabalisa sa mukha ni Gerald. Gaano ka mangahas na tanggihan ako sa taong iyon? Tingnan ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako. Hindi, tingnan ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng aking kasintahan. Sa palagay mo ba na imbitahan kita sa labas ng mabuting kalooban? Ikaw ay mali. Kusa namang ginawang pagpahiyanig sila kay Gerald. Naisip niya na ang kahihiyang na dinanas niya ay magiging mas malaki kung ang kapaligiran na kanilang kinaroroonan ay mas malaki. Karaniwan siyang walang pagkakataon na maranasan ang ganoong uri ng kasiyahan mula sa paghihiganti. Sa kabilang banda, nakita ni Vinci si Gerald na nakaupo doon mag-isa. Naging malinaw sa kanya na niyaya siya sila dito para lang mapahiya siya. Nais niyang pumunta at manatili sa kumpanya ni Gerald. Saan ka pupunta? Sa wakas, masiglang hinawakan ni Leonard ang braso ni Vinci. Hindi inaasahan ni Vinci na makita si Leonard na kumilos tulad nito. Napagtanto niya na ang sinabi ni sila ngayon lang ay maaring naimpluwensyahan si Leonard. Kaya't pinigilan ni Vinci na sabihin ang iba pa. Sa sandaling iyon, maraming mga tao mula sa mga kalapit na mesa na dumating upang magtoast sina Leon at sila. Habang dumadalo sa mga taong ito, ninakaw ni sila si Gerald. Ang mas pagtingin niya sa kanya, mas naging masaya siya. Ngunit sa instant na iyon, Gino! Crawford! Biglang may sumigaw. Ang taong sumigaw ay isang nasa edad na lalaki. Napapaligiran siya ng maraming tao, at para siyang isang napakamaimpluwensyang tao. Natahimik ang buong bulwagan pagkatapos nito. Lahat sila lumingon sa kanya. Ito talaga si Mer Crawford. Sa sandaling iyon, isa pang nasa katanghaliang lalaki ang sumigaw. Di nagtagal, mayroong higit sa 10 bihasang bihis na mga lalaki na patungo sa dulo ng bulwagan na nagmamadali. At sila ay nagmamadali patungo sa walang iba kundi si Gerald. Hoy! Hindi ba yan si Chairman Gordon? Tama yan. Si Chairman Gordon at ang iba pa. Bakit sila patungo sa mesa na iyon? Teka, tingnan mo yan. Hindi lamang ito si Chairman Gordon. Si Chairman Lighton, Chairman Wackett, at Chairman Quarterman ay napunta din doon. Parang ang saya din nila. Maraming tao na naroroon sa bulwagan ang nakakaalam kung sino si Chairman Gordon. Ang mga tagapangulo na ito ay maaaring isaalang-alang ang pinakakilalang mga panauhin ng buong partido. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tulad ng kung ano ang nangyari ngayon lamang. Sa oras na magsalita sila, lahat ng iba ay tumigil sa pagsasalita at nakikinig sa kanila. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sila. Sa kabilang banda, ang mga taong nakaupo sa mesa ni sila ay natigilan din. Ito ay higit pa kay sila. Kanina pa niya tinititigan si Gerald. Sa makatuwid, napansin niya kaagad ito nang ang mga kalalakihan ay nagmamadali patungo sa kanya. Halos mabulunan siya sa kanyang red wine. Gino! Crawford! Anong nangyayari? Anong uri ng katayuan at pagkakakilanlan ang mayroon si Chairman Gordon? Bakit alam niya kung sino si Gerald? Wala siyang iba kundi ang talunan, tama. Nagtatakang pagtatakanig sila. Ang kasiyahan na nakuha niya mula sa kanyang paghihiganti ngayon lang ay nawala agad. Nagsimula siyang lumipat sa paligid ng balisa. Tumingin din si Vinci. Siya ay napuno ng isang pakiramdam ng kaguluhan sa loob para sa isang hindi kilalang dahilan. Si Leonard naman, naramdaman ang paglakas ng kanyang panibugho. Ang pangkat ng mga taong lumapit kay Leon ay sumilip sa direksyon ni Gerald. Ano nga ba ang nangyayari? At ikaw ay? Huminto ang pangkat ng mga tao sa harap ni Gerald. Namangha si Gerald dahil wala siyang kilala sa kanila. Demon! Ano ang nangyayari?
Nagpunta roon si Chairman Gordon upang batiin siya, ngunit hindi alam ng taong iyon kung sino si Chairman Gordon. Nakakainis. Gaano kaimpol ang batang lalaki? Sino ang nagturo sa kanya ng kanyang asal? Sa palagay ko ay maaaring napagkamalan siya ni Chairman Gordon na para sa iba. O ang taong iyon ay isang driver ng ilang uri ng malaking pagbaril. Paano ito possible? Ang pinakatanyag na tao na dumating dito ngayon ay si Chairman Gordon, hindi ba? Ang iba ay nagsimulang talakayin ng walang tigil. Gino. Crawford, ikaw ay naging abala kaya nakalimutan mo ito. Baka nakalimutan mo na ako. Hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. Haha. Narito ang name card ko. Masayang ngumiti si Chairman Gordon at sinabi. Bago ito, imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang uri ng pakikipag-ugnay kay Crawford. Ngunit siya ang host ng kaganapang ito ngayon, kaya't ang mga talahanayan ay naging pabor sa kanya. Nakakagulat, pinili ni Crawford na dumalo sa kaganapang ito ng kanyang walang paunang abiso. Kinuha ni Gerald ang name card at sinulyapan ito. Si Chairman Gordon ay kasangkot sa pagbuo ng real estate. Natagpuan niya ang pangalan ng kumpanya ni Chairman Gordon na pamilyar. Gino. Crawford, nakilala namin ang bawat isa sa pagdiriwang ni Miss Larson noong nakaraang araw. Dumalo rin kami sa party na iyon. Nakuha namin ang 3 mga proyekto sa pagpapaunlad ng Serene County bilang isang resulta. Haha. Sinabi ni Chairman Gordon. Oh? Naaalala kita ngayon. Chairman Gordon, masayang makilala ka. Hindi pa rin maalala ni Gerald kung sino siya. Ngunit magiging medyo mahirap kung magpapatuloy silang mag-isip sa isyong iyon. Sa makatuwid, nagsimula siyang gumawa ng isang kilos. Gino. Crawford, bigyan kita ng toast. Gino. Crawford, bigyan mo rin ako ng toast. Sa sandaling iyon, itinaas ng mga tagapangulo ang kanilang mga baso ng alak upang bigyan ng toast si Gerald. Matapos higupin ni Gerald ang kanyang inumin, inimbitahan ni Chairman Gordon si Gerald na umupo sa harapan, ngunit kahit paano nila sila mahimok, tila hindi siya interesado. Inangkin ni Gerald na maayos ang pagkakaupo sa kanyang kasalukuyang lugar. Nang makita kung gaano nag-atubili si Gerald tungkol sa paglipat ng mga talahanayan, naramdaman ni Chairman Gordon na awa ito, ngunit hindi niya ipinagpatuloy na akitin si Gerald. Tinanong ni Gerald si Chairman Gordon na magpatuloy sa kanyang negosyo. Maaari silang makipag-ugnay sa bawat isa sa ibang pagkakataon kung may iba pa. Sumang-ayon si Chairman Gordon sa kanyang mungkahi ng mas mababa sa 1 segundo. Matapos ang huling pagklink ng baso kay Gerald, umalis na sila. Natigilan sila nang makita iyon. Paano ito possible? Bakit kilala ni Chairman Gordon si Gerald? At bakit siya ay galang na galang sa kanya? Naisnik sila na gamitin ang isang napakahusay na okasyon upang mapahiya si Gerald sa araw na iyon. Nais niyang gumanti kay Gerald sa pagpapahiya sa kanya sa nakaraan. Ngunit ngayon, sila ang napahiya. Lalo ng pagnanasa niyang makaganti kay Gerald, mas pinahiya ang naramdaman. Karapatan lamang ni Leon na magbigay ng toast kay Chairman Gordon at kay Chairman Wackett bilang isang kinatawan ng kanyang ama. Ngunit ang mga lalaking iyon ay masyadong abala sa pakikipag-usap kay Gerald upang hindi siya mapansin. Ang isang tao lamang na nakaranas ng unang kamay na ito ang maaring maunawaan kung gaano kasakit ito. Sa kabaligtaran, lumiwanag ang mga mata ni Vinci. Masaya siyang nagulat sa pakikipag-ugnayan ni Gerald sa mga chairman. Ang mga komplikadong emosyon ay namamaga sa loob ng puso ni Vinci. Sa sandaling iyon, wala sa mood sila na uminom. Bumaba siya sa kinaupuan niya na may malungkot na ekspresyon. Anong meron Vinci, narinig mo ba ang sinabi ni Chairman Gordon at ng iba pa kay Gerald ngayon lang? Nag-aalalang tanong ni sila. Umiling si Vinci. Narinig ko ang mga bahagi nito. Mukhang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga proyekto sa Serene County. Iyon ang Gerald at ang aming bayan. Mukhang aasahan natin ang mahusay na pag-unlad sa rehiyon na iyon. Hindi kaya nakilala ni Gerald si Chairman Gordon mula pa noon? Ani Leonard na may iritasyong naroroon sa kanyang boses. Ngunit hindi kinakailangang bigyan ng toos ni Gerald si Gerald, hindi ba? Nag-aalalang sabi ni sila. Kumilos siya ng lubos na pagkabalisa na parang ninakaw ni Gerald ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Tanungin natin ang tungkol dito mula sa ating mga kamag-aral sa high school. Siguro may alam silang 1 o 2 tungkol dito. Hayaan mong tanungin ko sila at tingnan kung paano ito nangyayari.
Sa instant na iyon, tinanong ni Leonard ang tungkol doon sa group chat ng kanilang klase. Hinintay ni sila ang sagot niya na kinakabahan. Demon. Mayroon talagang nakakaalam tungkol dito. Bigla, naging masigla at nasasabik si Leonard. Si Gerald ay may kaibigan sa pagkabata na napakalakas at may impluensyang sa loob ng Seren County. Ang kanyang kaibigan ay nagtatagpa ng isang malaking kumpanya ng autotrade, at ang taong iyon ay tila maraming koneksyon sa mga magagaling na tao. Ah? Ibig mong sabihin na kilala ni Gerald si Chairman Gordon dahil lamang sa kaibigan nitong pagkabata? Tanong ni sila. Dapat ganun. Dahil ang isang kamag-aral namin ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kung gaano katindi ang kapangyarihan ng kanyang kaibigan sa pagkabata. Sabi ni Leonard. Ski. Ngayon nakakatakot iyon. DM ito. Bakit napakaswerte ni Gerald? Medyo galit pa rin sila. Ang host ng party ay sa wakas ay nagpakita sa entablado. Inaasahang papunta sa screen ang imahe ng isang malaking villa na may pambihirang kamanghamanghang arkitektura. Hindi alam ng lahat kung bakit ipinakita ang malaking villa, ngunit malinaw na natigilan sila sa kamanghamanghang hitsura nito. Tinakpanik sila ang kanyang bibig. Dam, tingnan mo kung gaano kagaling ang istrukturang iyon. Itinayo pa ito sa tuktok ng bundok. Si Vinci, Leonard at ang iba pa ay malinaw na na-charmed ng mountaintop villa na ipinakita sa screen. Paanong may villa na ganyan sa Mayberry? Vinci, bakit wala pa akong narinig tungkol dito? Nagtatakang sabi ni sila. Tumango si Vinci bilang sagot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita mo rin ito. Ngunit parang narinig ko ang tungkol sa isang villa na tinatawag na mountaintop villa sa Mayberry. Maliwanag, nagkakahalaga ito ng halos $150 milyong. $150 milyong. Kinagatnik sila ng bahagya ang mga labi. Gaano katindi ang yaman ng taong iyon? Ito ang mountaintop villa sa Mayberry. Mga kababaihan at Ginoo, nakita mo na ito ngayon. Sa palagay ko oras na nang ihayag ko ang dahilan sa likod ng pagdaraos ng partido na ito ngayon. Mayroon kaming mga natitirang tao at magagandang tanawin dito sa Howard County. Plano ng aking pangkat na magtatag ng isang villa tulad ng ipinapakita ko dito sa Howard County. Sinabi ni Chairman Gordon. Sa sandaling sinabi niya na mayroong isang kaguluhan sa ibaba ng entablado. Kung mayroong isang kahanga-hangang mountaintop villa sa Howard County, pagkatapos ito ay talagang kahanga-hanga. Nagtataka ako kung magkano ang gastos, ngunit sigurado na magiging higit sa $70 milyong. Sabi ng iba. Ngumiti si Chairman Gordon at sinabi, nakakahiya kung banggitin ko ito ngayon. Sa totoo lang, plano naming kumuha ng mga close-up shot ng kadakilaan ng mountaintop villa sa Mayberry. Sa kasamaang palad, wala kaming libreng access dito. Gayunpaman, nagawa naming makuha ang isang pares na mga pag-shot nito mula sa maraming mga anggulo. Maaari mo muna silang tingnan. Si Chairman Gordon ay talagang dalubhasa sa marketing. Ang isang villa na tulad nito ay maaari lamang kayang bayaran ng maruming mayaman at ang pinakamabisang paraan upang itaguyod ito ay sa pamagitan ng mga batang Panginoon ng mga piling pamilya. Kung ikinalat nila ang balita tungkol sa proyektong ito sa paligid ng kanilang mga social circle, walang alinlangan na lilikha ito ng suporta para sa kanilang paparating na proyekto ng pagtatayo ng pangalawang mountaintop villa sa Howard County. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya si Chairman Gordon na i-host ang kaganapang ito ngayon. Nakikita kung gaano ang pagkamangha ng lahat, nasiyahan si Chairman Gordon. Lumipat siya sa susunod na larawan, na ipinakita ang front view ng mansyon. May isang mahabang hagdanan na sumugat sa tuktok ng bundok. Bukod, mayroon ding iba pang ikinagulat ng karamihan. May mga tao sa litrato. Nakita nila na maraming mga mamahaling kotse na nakapark sa paanan ng bundok. Mayroong malalaking grupo ng mga bodyguard na nakaitim na suit, nakatayo sa magkabilang panig ng hagdanan na ang kanilang mga kamay ay nasa likuran. Ang ganitong uri ng tanawin ay matatagpuan lamang sa mga pelikula kung saan inilalarawan nila ang sobrang mayaman. Ang mga matanik sila ay nakadikit sa nakasisilaw na hitsura ng mansyon. Pinansin niya ng mabuti ang mga tao sa litrato. Sa sandaling iyon, ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ay nakatuon ang kanilang mga mata sa isang bata na dahan-dahang naglalakad sa tuktok ng bundok. Sa kasamaang palad, nakikita lamang ng iba ang likuran ng tao dahil sa anggulo ng pagbaril. Malinaw na kinuha mismo ni Chairman Gordon ang mga litratong iyon nang dumalo siya sa birthday party ni Miss Larson. Sino ang batang iyon?
Hindi ba halata? Tingnan ang gara. Tiyak na siya ang may-ari ng Mountain Top Villa. Tsaskik! Yan ang tinatawag nating buhay. Iyon ang paraan na dapat mabuhay ang isang tao. Nakakainggit. Ang iba ay nagsimulang umawit ng mga papuri ng walang tigil. Matapos itong panoorin sila ng kaunting sandali, natigilan siya. Gayunpaman, tila may takot sila sa isang bagay, ngunit wala siyang sinabi. Bahagyang hinawakan ni Vinci ang braso ni Sila. Sila, bilisan mo at tingnan. Hindi ba siya kamukha ni Gerald kung lalo mo itong tiningnan? Napansin mo rin ba ito? Paano ito siya? Sa pinakamaganda, mukhang malabo lang ang hitsura niya kay Gerald. Paano pa kaya na kayang bumili si Gerald ng napakahalagang villa? Sabi ni Sila. Walang alinlangan, si Sila ay hindi handa sa pag-iisip para sa katotohanan. Paano kung ang taong iyon ay talagang Gerald? Baka pumunta ako at magpakamatay. Haha. Salamat sa Diyos na hindi posible. Hindi. Sigurado ako na si Gerald iyon. Hayaan mong tanungin ko siya tungkol dito. Parang excited si Sila. Hindi nagtagal ay lumingon siya at tumingin kay Gerald. At lumingon din si Sila papunta sa kinaroroonan ni Gerald. Ngunit ang parehong mga kababaihan ay sabay na nagulat. Nasaan si Gerald? Nandito pa rin siya kanina. Saan siya pumunta? Pagtataka ni Sila. Manalo ka. Alam ko dapat nakakatuwa si Gerald sa pag-upo doon ng mag-isa. Taya ko tumakas siya lahat ng mag-isa. Ang nakakatakot na pusa na iyon. Tila may nahanap si Sila na maaari niyang ipagpatuloy. Umiling-iling lang si Vinci sa pagbitiw sa tungkulin. Sa kasalukuyan, nais niyang tawagan si Gerald at tanungin kung saan siya napunta. Ngunit pagkatapos makita kung paano lumitaw ang galit na si Leonard, pinigilan niya ang pagtawag na iyon. Sa wakas alam ni Gerald ang tungkol sa tema ng partido ni Chairman Gordon noong araw na iyon nang banggitin ni Chairman Gordon ang Mountain Top Villa sa Mayberry. Natatakot siyang maging awkward ang mga bagay kung magtagal pa siya doon. Masama kung makilala siya ng iba. Lalo na sa harap ni Sila. Lumabas si Gerald ng hall bago tumama sa fan ang crap. Pagkatapos ng lahat, nagpunta siya doon upang magsaya sa kahilingan ni Vinci. Ngunit marami pa rin siyang mga bagay na kailangan niyang harapin, na bahagyang kung bakit hindi siya maaaring manatili doon ng napakahabang panahon. Babalik na sana siya sa kanyang silid nang makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga sakop. Ginoo Crawford, kasalanan namin ito. Noong una, nahanap namin kung nasaan ang katulong na iyon, kaya't mabilis kaming tumakbo doon. Ngunit sa wakas, ang matandang dalaga na iyon ay kinuha ng ibang tao bago pa kami. Dahil nakuha nila ang mga pahiwatig, naging madali para sa kanila na matukoy kung nasaan ang katulong na iyon. Ngunit lampas sa inaasahan ni Gerald na may iba pa na matalo sila dito sa kabila ng pagiging maingat niyang umarte. Nagpadala pa siya ng mabilis sa kanyang mga nasasakupan matapos nilang matanggap ang balita. Puno ng sama ng loob ang puso ni Gerald. Sino ang sumundo sa kanya? Tanong ni Gerald. Inaalam pa namin sa ngayon. Ngunit sigurado kami na may isa pang pangkat na mga tao na nakikipagkompetensya sa amin upang hanapin kung nasaan ang katulong na ito. Sige, nakikita ko. Magpadala ako ng maraming mga kalalakihan ng mabilis. Bilisan mo at siyasatin ito. Binaba na ni Gerald ang telepono. Siya ay inilagay ngayon sa isang medyo mahirap na posisyon. Bakit napakahirap subaybayan ang isang solong tao? Gerald. Nung akyat na sana si Gerald, may isang boses na babae sa likuran niya na tumatawag sa kanya. Medyo nagulat siya. Tumalikod si Gerald at medyo nagulat din siya. Maraming mga bagong muka sa lobi ng hotel. Sila ay isang pangkat na mga tanod na naka-black suit, at lahat sila ay nagsuot ng salaming pang-araw kahit na nasa loob ng bahay. Tila napakalakas nila. Maaaring may higit sa 30 sa kanila. Kung hindi nakita ni Gerald ang dalawang batang babae na nakatayo sa gitna ng mga kalalakihan, may isip niya na sila ang kanyang mga sakop. Ang dalawang batang babae ay walang iba kundi sina Jasmine at Mandy. Ikaw. Ngumiti si Gerald at sinabi. Kung naalala niya ng tama, ito ay dapat na ang pangalawang pagkakataon kung saan nakita niya si Jasmine na lumilitaw na may ganoong kalaking karangalan. Medyo naging sensitibo si Gerald bigla. Parang hindi makatuwiran.
Pareho sina Jasmine at Mindy ay kabuwang nerd. Halos hindi nila laktawan ng isang aralin kahit na pinilit nila. Kaya bakit nandito sila ngayon, nagtaka siya sa sarili. Ngunit mabilis na napagtanto ni Gerald ang nangyayari. Parehong Jasmine at Mindy ay kabilang sa pamilyang Fenderson. Si Sarah ay kabilang din sa pamilya Fenderson. Ang pangkat ng mga tao na naghahanap ng maid ni Sarah ay dapat na si Jasmine at ang kanyang mga sakop. Ano ang sorpresa upang mabangga ka dito? Bakit ka napunta sa Howard County? Nagtataka na tanong ni Mindy. Sumimangot ang mukha niya sa ilang sandali. Parehong sumulyap sina Mindy at Jasmine sa isa't isa. Ang kanilang mga mata pagkatapos ay naskan si Gerald mula ulo hanggang paa. Ang pagtitig sa dalawang babaeng iyon ay bahagyang kinabahan si Gerald. Anong nangyayari? Malantad ba ako? Paano ito possible? Ito, Gerald. Dahil ba sa two-day outing sa Howard County na inayos ni Marvin bukas ng umaga? Pumunta na ba kayong dalawa dito ng maaga? Tanong ni Mindy. Ah? Oo, tama yan. Kaya lang wala pa si Marvin. Pumunta muna ako para i-book lang ang room ng hotel. Isang pagkakataon na makita ka rin dito. Hindi ba't maaga kang nagpunta rito dahil lamang sa nais mong pasyalan sa paligid dito? Sumulyap si Gerald sa mga tanod na dinala ni Jasmine. Sinabi sa akin ni Marvin na gusto mo ang paglalakbay. Naisip ni Gerald na kapwa na tuklasan ni Mindy at Jasmine na nandoon din siya upang hanapin ang dalaga. Ito ang dahilan kung bakit nag-alala siya saglit. Gayunman, ang pakikinig sa kanilang sagot ay napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataong makawala sa kawit. Tsaske! Ano pinagsasabi mo, hindi naman kasi kami good for nothings. Kami lang. Inilibot ng tingin ni Mindy si Gerald. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit binaril ni Jasmine ang isang sulyap kay Mindy upang bigyan siya ng babala laban sa paggawa nito. Tila sinasabi niya sa kanyang mga mata, Mindy, anong nangyayari sa iyo? Bakit ang galing mo magsalita? Ay! Natanto agad ni Mindy na kumilos siya ng walang kabuluhan. Sa totoo lang, hindi lahat iyon kasalanan ni Mindy. Sa kabila ng katotohanan, kapwa sina Mindy at Jasmine ay palaging napanatili ang isang cool at malayong pag-ugali, na intindihan nila ng mabuti ang bawat kaklase. Hindi nila ito ipinakita ng malinaw, ngunit palagi nilang pinagsismisan ang mga bagay na tulad nito, tulad ng ibang mga batang babae kung naglalakad sila pauwi, o kung nasa bahay talaga sila. Tatalakayin nila ang mga nakakatawang bagay na nangyari sa klase, ang mga guwapong lalaki na nakita nila, ang mga kalalakihan na, kahit hindi guwapo, ay napakaganda sa kanila. Pinagsismisan nila ang halos lahat ng kaklase. Hindi mahalaga kung gaano kapansin-pansin ang kanilang mga karanasan, sila ay mga batang babae pa rin sa buong buhay. Sa kasalukuyan, ang kanilang paksa ng talakayan ay tungkol kay Feral. Kung sa bagay, nakalantad sila ng maayos sa kanyang tunay na pagkatao. Naging pamilyar sila kay Gerald. Pangalawa, ang damdaming binigay sa kanila ni Gerald ay malinaw na walang maihambing sa ibang mga lalaki. Bahagi ito ng dahilan kung bakit laking gulat ni Mindy nang natural niyang masimulan ang isang pakikipag-usap kay Gerald nang walang kahirap-hirap. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, sinulyapan lamang ni Jasmine si Gerald bago umakyat sa itaas kasama ang kanilang mga alipores. Nataranta si Gerald. May kakaiba. Kung pinalo ako ni Jasmine dito at nakita muna ang maid, dapat umalis na siya sa lugar na ito, hindi. Bakit nandito pa rin siya sa Howard County? Kung hindi si Jasmine ang naglayo sa dalaga na iyon, sino ito? Mukhang kakailanganin kong maghintay para sa pagbabalik ng aking mga nasasakupan bago ko malaman ang higit pa tungkol sa mga nakakatawa na detalye ng sitwasyon. Jasmine, I'm really sorry. Masyado akong nasasabik na pigilan ang sarili ko ngayon lang. Hindi ako makapaniwala na kinausap ko si Gerald tungkol sa maraming bagay. Pagkapasok nila sa silid, hinawakan ni Mindy ang kamay ni Jasmine at sinabi, ayos lang. Mag-ingat sa susunod. Bagaman mayroon kaming higit na kalayaan ngayon kumpara sa nakaraan, kailangan pa rin nating panatilihin ang isang mababang profile. Mapait nang umiti si Jasmine at sinabi, alam ko. Hindi ko talaga ulitin ang aking pagkakamali sa susunod. Inilabas ni Mindy ang dila. Ang misyong ito ay malinaw na mapanganib ngunit na kaya naming malampasan ito ng walang pinsala. Gayunpaman, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang tigas ng ulo niya. Napakahalaga sa kanya ng kahon na iyon. Saan natin ito mahanap?
Jasmine, ano ang susunod mong plano na gawin? Tanong ni Mindy. Ngunit binigyan ulit ni Jasmine ng sulyap si Mindy. Mindy, nagsisisi talaga ako sa pagsama mo sa akin. Bakit mo kailangang sabihin ng malakas ang lahat sa tuwing? Mag-ingat na ang mga pader ay may tainga. Muling inilabas ni Mindy ang dila niya bago niya tinakpan kaagad ang kanyang bibig. Mula ngayon, nais kong ipagpatuloy ang aking dating sarili at maging malamig at malayo. Wala na akong masyadong sasabihin simula ngayon. Sabi ni Mindy, hindi mo kailangang maging ganoon. Ay, upang lahat, ang pagsubaybay sa isang bagay ay malabo. Ang pinag-aalala ko ngayon ay talagang may isa pang pangkat na mga maimpluwensyang tao na nagbabahagi ng parehong hangarin sa amin. Tulad ng kung iyon ay hindi sapat na masama, tila ang kanilang antas ng kadalubhasaan ay katumbas ng mga profesional na mayroon tayo sa aming koponan. Iyon ang kailangan kong mag-alala. Ipinamasahe ni Jasmine ang kanyang kilay habang sinabi niya, mukhang mauna na kami sa kanila. Ngunit hindi ito kapaki-pakinabang tulad ng iniisip mo. Nasa labas kami ngunit ang aming mga kaaway ay nakatago pa rin sa amin. May posibilidad na maglunsad sila ng isang sorpresang atake anumang oras. Mas masahol pa, ang aming pamilya Fenderson ay maaring malantad ng ganoon. Ni hindi natin alam kung sino sila. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay kumikilos ng malungkot at pagkabalisa sa habang panahon. Haha! Ganoon ba? Ngayon madali ang PC. May paraan ako. Masayang sabi ni Mindy. Ikaw. Ngumiti ng bahagya si Jasmine. Humph! Jasmine, baka isipin mo na ako ay isang batang babae na walang pakialam. Ngunit medyo matalino din ako. Ito ay higit pa o mas kaunti tulad ng werewolf game na gusto kong maglaro. Sabi ni Mindy. Umiling si Jasmine. Hindi ko maintindihan. Napakadali. Sa kasalukuyan, hindi ka ba natatakot na higit na may lantad ang iyong sarili? Maghanap tayo ng isang bagay upang maitago ka. Pagkatapos nito, maaari nating pukawin ang pagkalito sa kanilang mga ranggo. Sa ganoong paraan, maitatago ka sa dilim. Ang aming pamilya Fenderson ay maitago din sa kadiliman. Kailangan mo lang kumilos sa dati mong ginagawa. Sabi ni Mindy. Ang sinabi mo ay medyo lohikal. Ibig mong sabihin ay hindi namin kailangang salakayin ang aming utak upang labanan ang pangkat ng mga tao. Gayunpaman, kailangan nating maghanap ng ibang tao upang kumilos bilang isang rusi. Maaari pa tayong magkaroon ng pagkakataong maakit ang mga taong nagtatago sa dilim sa una. Mabilis na nakahabol si Jasmine. Hinawi ni Mindy ang mga daliri. Bingo! Ayan yun. Ay! Ngunit saan tayo dapat makahanap ng taong tulad nito? Sino ang pinakaakma upang maipalayo ang atensyon ng iba? Pinag-isipan ito ni Jasmine. Umiling si Mindy habang kumalabog ang utak niya. Ngunit di nagtagal, hinampas ni Mindy ang noo. Haha! Alam ko kung sino ang dapat nating hanapin. Sabi ni Mindy. Walang magawa na sinabi ni Jasmine, sasabihin mo ba Gerald? Tama yan. Hanapin natin si Gerald. Siya ang pinakaangkop na tao para sa papel na ito. Jasmine, bakit hindi mo ito tingnan sa ganitong paraan? Pinag-usapan nga namin ang tungkol kay Gerald dati. Sa kabila ng kanyang guwapo at kaakit-akit na hitsura, medyo siya din ay isang dork. Sa kabila ng pinapanatili niyang mababang profile, sobrang mayaman siya, na hinulaan ko ang dahilan kung bakit alam niya ang maraming kilalang tao sa lalawigan ng Salford. Iyon ang tunay na taglay na kalamangan ni Gerald. Kung iyon ang kaso, baka abuti ni Gerald ang ating mga kaaway kung siya ay sumulong. Tumango si Jasmine. Totoo ang sinabi mo. Matapos pag-isipan ito, si Gerald ay talagang ang pinakaangkop na tao. Ngunit ito ay medyo mapanganib din, tama ba na mapasama siya rito? Bukod, papayag ba si Gerald na gawin ito? Napangisi si Mindy. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Umiwas ng tingin si Mindy ngunit malinaw na may balak siyang gumagawa ng tahimik. Nang dumidilim ang kalangitan sa labas ay sumulyap si Mindy sa pintuan ng silid ni Gerald. Walang naharap na problema si Mindy nang magtanong tungkol sa kung saan tumira si Gerald. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ni Gerald ang pinto at tumingin. Bakit ka nandito? Medyo nagulat siya. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan na ang isang isikwin ay lilitaw na nakatayo sa harap niya sa oras ng araw na ito. Napangisi si Mindy. Nagulat ka ba?
Napunta ako upang salubungin ka dahil may kailangan ako ng tulong sa iyo. Sabi ni Mindy. Kailangan mo ng tulong ko sa isang bagay. Si Gerald na alam ang kanilang tunay na pagkatao, ay walang ginawa upang makatulong. Sa halip, dagdag pa ito sa kanyang pagkalito nang marinig niya ang pahayag na iyon. Lohikal, kung sila ay talagang kabilang sa pamilyang Fenderson, dapat magawa ni Mindy ang anumang nais niyang gawin ng walang labis na hadlang. Totoo. Hindi maginhawa na pag-usapan ito dito. Umakyat na tayo sa aking silid. Sabi ni Mindy. Gusto mo bang pumunta ako sa iyong silid? Ito ay tulad ng isang huling oras. Sa palagay ko hindi isang matalinong paglipat ang dapat kong gawin. Nagtatakang sabi ni Gerald. Tara na. Masyado ka lang nag-iisip. Diretsong hinila ni Mindy si Gerald palabas ng silid. Medyo na-curious din si Gerald. Bakit? Gusto ba akong makilala ni Mindy? Tungkol saan ito? Pagkapasok nila sa silid, suminyas si Mindy na isara ni Gerald ang kanyang bibig. Mindy, bumalik ka na ba? Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Pagkatapos nito, binuksan ni Jasmine ang pinto at lumabas ng banyo. Sa susunod na sandali, natigilan si Gerald sa nakita. Nakita niya ang itim na buhok ni Jasmine na nakabitin ng maluwag sa lig niya. Sa sandaling iyon, siya lamang ang nakasuot ng pang-itaas na pajama, at ang kanyang patas at kurbasyos na mga binti ay nakalantad. Malinaw, kagagaling lamang niya sa shower. Gumagamit siya ng tuwalya upang matuyo ang kanyang buhok nang kausapin niya si Mindy. Ay! Ang ikinagulat niya ay ang paningin kay Gerald na nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya na nakabukas ang mga mata. Ang cute na mukha ni Jasmine ay namula agad. Agad siyang bumalik sa banyo upang magtago. Tiyak, hindi pa siya lumilitaw ng ganoon sa harap ng sinumang lalaki, kahit noong bata pa lamang siya. Palaging naramdaman ni Jasmine na ang mga bagay na naugnay sa pag-ibig, at ang hindi siguradong ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae na maging hindi madaling unawain na mga konsepto. Ito ay dahil hindi siya nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnay sa anumang kalalakihan. Sa sandaling iyon, siya ay naging labis na kinakabahan. Nagtago siya sa loob ng banyo, at ang puso niya ay pumping laban sa kanyang ribcage. Mindy, bakit mo siya dinala sa aking silid? Narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Napasimangot siya dahil sa kahihiyan. Haha! Ano ang problema nito? Paano pa namin makukuha si Gerald na tulungan kaming lumabas? Bagaman ang bilang ng mga kaganapan ay hindi tulad ng inaasahan ni Mindy, mabuti pa rin ito. Sa kanyang isipan, dapat ay diretso na si Gerald sa eksena kung saan naliligo si Jasmine habang hubad na hubad. Bagaman alam ni Jasmine na si Mindy minsan ay gumagawa ng mga bagay nang hindi iniisip ang mga bagay, hindi maasahan ang pagloko ni Mindy ng ganoon. Napangisi si Mindy. Okay, hindi na ako magluloko. Gerald, hiniling namin sa iyo na pumunta dito dahil kailangan talaga namin ang iyong tulong sa isang bagay. Sa kasalukuyan, ikaw lang ang isa sa lahat ng aming mga kamag-aral na may mga kakayahang gawin ito. Sabi ni Mindy. Sa sandaling iyon, si Jasmine ay nagbago sa isang mahabang damit. Lumabas siya ng banyo. Matapos niyang masulyapan si Mindy ng mahigpit, sinulyapan niya si Gerald sa halip malungkot. Medyo awkward si Gerald. Hinawakan niya ang kanyang ilong at tinanong, ano ito? Sa totoo lang, medyo simple lang. Kailangan ka naming kumilos para sa aming ngalan. Nagpatuloy si Mindy, hindi mahirap para sa iyo. Bukod, may kamalayan ako sa iyong nakita ngayon lamang. Kung hindi mo nais na tulungan kami, kahit na alam kong may kakayahan kang gawin ito, paano mo maaring makabawi kay Jasmine para sa iyong nagawa? Mindy, anong uri ng kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ni Jasmine na nagbitiw sa tungkulin. Mapait nang umiti si Gerald. Sa totoo lang, balak niyang tulungan sila. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon na lumapit sa kanila. Bukod, malamang na ang kasambahay ni Sarah ay kasama nila sa ngayon. Grabe ang gusto ng pagkakataon ni Gerald. Sa sandaling iyon, tinanong niya, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mong hanapin ko? Ayos lang. Naalala ko na gusto ng mga kaklase namin na pumunta dito para magbiyahe bukas. Paano naman dalhin kasama ang ilang maasahan at may kakayahang mga tao? Pagkatapos nito, magkakasama kaming pupunta sa isang lugar. Ganun lang kasimple. Siyempre, ikaw ang gagampanan sa papel na iyon at hanapin ang tukoy na item para sa amin. Sabi ni Mindy.
Tumigil sandali si Gerald. Tila imposible para sa kanya na malaman kung ano ang tinutukoy nila. Marahil ay hihintayin niya hanggang makita niya ito mismo upang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Tumango naman si Gerald. Sige. Pagkaalis niya ay kinurot ni Jasmine ang tainga ni Mindy. Ikaw? Bakit ikaw? Masamang babae ka. Sa kabutihang palad, salamat sa ngayon ay nasa tuktok ako. Kung hindi dahil dyan, tiyak na makikita mo. Nang maisip ni Jasmine ang alanganing sitwasyon na nahanap niya ang kanyang sarili sa mga sandaling nakaraan, doon lamang nagsimula ang paghawak sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang sama ng loob kay Mindy kasunod sa kanyang ginawa. Ayan, doon. Hindi ko nagawa ang aking misyon. Tama naman ang kutob ko. Gusto ka ni Gerald. Sigurado akong hindi mo namamalayan ito. Ibig kong sabihin, ang kanyang mga mata ay halos lahat sa iyo. How dare you bring it up again? Papatayin kita hanggang sa mamatay. Sa isang manor. Mayroong humigit kumulang 5 mga mamahaling kotse na gumulong sa mga pintuang harapan. Pagkatapos nito, isang pangkat na mga tao ang nag-file mula sa kani-kanilang mga sasakyan at dumiretso sa pasukan ng gusali. Master Yael, lahat ng mga tumutulong ay narito. Ang isang tao na mukhang isang mayordoma ay pinangunahan ang grupo ng mga tao sa engranding gusali. Master Yael, masarap akong makilala. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit hiniling sa amin ni Glong na pumunta dito? Ang taong nagsalita ay isang dayuhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis at malamig. Tila halos kung ang kanyang emosyon ay sinakal hanggang sa mamatay noong unang panahon. Humph! Siyempre. Sigurado akong sinabi sa iyo ni Yunus ang tungkol dito bago ito. Ngayong nandito ka na lahat, kailangan mong sundin ang bawat utos ko. Hayaan mo akong prangkahan kita. Kinakailangan ko ang iyong tulong sa pag-agaw sa isang tiyak na individual. Si Master Yael ay si Yael Skyler. Sa sandaling iyon, lumitaw siyang malubha. Ang butler ay nag-abot ng litrato sa taong lumitaw na pinuno ng pangkat. Babae lang naman. Master Yael, kailangan mo bang makisali sa maraming tao dito? Ang kabataang lumitaw na pinuno ay inilagay ang litrato sa isang hindi kasuklam-suklam na ekspresyon. Ang pagmamaliit sa iyong kaaway ay magdadala sa iyo kahit saan. Ang babaeng ito ay hindi malalapitan kahit na nagpadala kami ng higit sa 100 malalakas ngunit ordinaryong kalalakihan. Sinabi ni Yael, bukod dito, kailangan mong gumamit ng ilang mga taktika upang linlangin siya na nasa ligtas na bahagi ng mga bagay. Siyempre, kailangan mo lamang siyang dalhin sa itinalagang lugar. Ako na ang bahala sa magpahinga. Ang ilang mga mamamatay tao ay nagkatinginan sa bawat isa. Tapos tumango sila ng bahagya. Floyd, pumunta ka at maghanda para sa kanilang kaayusan sa pamumuhay. O Master Yael. Pagkaalis nila, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang madilim na sulok ng silid. Isang kalahati lamang ng kanyang muka ang nakikita, ang iba ay nabalot ng kadiliman. Tumawid siya sa mga braso sa dibdib. Julian, kailangan ba talaga na umasa ako sa mga lalaking ito? Kung gaano katindi ang babaeng iyon, mas madali kaysa sa abi na iluhod ko siya. Sabi ni Yael sa may sama ng loob na tono. Tama ka, ngunit hindi sa kabuuan. Kung ang pangyayaring ito ay isiwalat sa pamilya Fenderson, ang pamilyang Skyler ay hindi may iwasang mapunta sa isang masamang oras. Marunong lamang na gamitin natin ang mga lalaking ito upang mapakinabangan tayo. Sinabi ng matandang iyon. Totoo yan. Ngunit nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa pamilya Fenderson. Hindi ba dapat na grounded si Jasmine sa lahat ng oras? Nakakagulat, pinayagan nila siya na pumunta sa Howard County para sa isang bagay. Nagtanong ang aking mga sakop tungkol dito at tila, narito sila upang maghanap para sa isang bagay. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap nila. Sinabi ni Yael, ngunit hiniling sa akin ng aking ama na imbestigahan ko ito ng lubusan. Humph! Jasmine, hindi mo pa ako pinahalagahan, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Sa oras na ito, nanunumpa ako na gagawin kitang babae. Naisip niya tuloy ang araw na sinampal siya ni Jasmine sa harap ng lahat. Ang masakit na sensasyong iyon ng kahihiyan ay agad na nilamon siya. Ngayon, makakalikha siya ng kaunting problema para sa pamilyang Fenderson kung inagaw niya si Jasmine. Bukod, ang isang mahinang punto ay nagsiwalat na ng sarili kay Yael para magamit niya at makalusot sa pamilyang Fenderson, si Mindy. Ito ay, tulad ng sinasabi nila, pagpatay ng 2 ibon sa isang bato.
Tama si Julian. Maaaring maitago siya sa dilim ng natural kung humingi siya ng tulong kay Yunus mula sa Yanken. Maaari rin siyang kumilos alinsunod sa mga pangyayari. Parehas na matagal nang magkakilala sina Yunus at Yael. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila maaaring maituring bilang sikat na mayamang mana. Likas sa kanilang pakikipag-usap ng madala sa bawat isa sa nakaraan. Sa sandaling iyon, isa pang marangyang kotse ang gumulong upang huminto sa labas ng pintuan. Tumingin si Yael sa labas. Ngumiti siya ng mahina at sinabi, si Yunus ay dumating. Yael, matagal na ang tagal mula nang huli kaming magkakilala. Kumusta ka? Bati ni Yunus habang strikting papunta sa gusali ng may kumpas na 2 kamay sa kanyang bulsa. Yunus. Sa totoo lang, matagal na simula nang huli kaming magkita. Natuwa ako nang sinabi mong pupuntahan mo ako. Bulalas ni Yael na may nakangiting-ngiti nang makita niya si Yunus. Nga pala, kamusta ang mga magulang mo sa bahay? Nagkaroon ng isang oras kung saan ang aking matandang lalaki ay patuloy na yumayakap sa akin upang pumunta sa Yanken upang bisitahin ang iyong ama. Salamat sa pagtatanong, Yael. Ayos lang sila. Sabi ni Yunus. Suminyas si Yael na umupo na si Yunus. Anong nangyari? Narinig kong pinarusahan ka ng tatay mo. Ibinagsak ka ba niya ng kalahating buwan? Ayokong pag-usapan ito. Naiinis ako sa tuwing pinag-uusapan ko ang pangyayaring iyon. Siya nga pala, Yael, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong relasyon. Sinama ko ang aking mga kalalakihan. Naniniwala akong nakilala mo rin sila. Lahat sila ay mula sa Hilagang Afrika at lahat ng mga dalubhasa sa kanilang sariling larangan. Nakilala ko sila ngayon lang. Yunus, sasabihin ko, hanga ako. Mabuti. Pagkatapos ay ipagdiwang at ipanalangin natin ang tagumpay ng iyong misyon bukas. Sa susunod na araw, dumating din si Marvin at ang iba pa. Ginawa ni Gerald ang kinakailangang kaayusan kagabi, at hiniling niya kay Marvin na isama ang 5 maasahang lalaki. Seryosong tinatrato ni Marvin ang kanyang mga salita siyempre. Ipinagkatiwala niya ang tungkulin na akayin ang grupo ng paglilibot sa isa pang mapagkakatiwalaang kamag-aral habang siya, ang 5 iba pang mga lalaki ay sumama kay Gerald. Malinaw na tinalakay ito dati ni Jasmine at Mandy. Dahil sa kumilos sila tulad ng kanilang nakasanayan na sarili ay hindi nakausap si Gerald. Ipinagpatuloy nila ang pagpapanatili ng malamig at malayong hangin sa kanilang paligid. Dumating din si Isabella. Mayroong isang matinding pagbabago sa kanyang pagkatao kung ihinahambing sa kanya mula dati. Una, hindi siya kumapit kay Fabian at sinaktan siya tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Sa halip, mamula-mula ang kanyang muka kapag sinilip niya ng mahiyain si Gerald paminsan-minsan. Hindi alam kung ano ang sinabi ni Gerald kina Maya at Isabelle sa araw na iyon, ngunit si Isabelle ay ganoong kumilos simula noong araw na iyon. Ngunit malinaw, hindi siya pinansin ni Gerald. Bati niya kay Marvin. Pagkatapos, naghanda silang 5 na magpaalam sa kanilang mga kaklase bago umalis sa isang lugar na tinatawag na Winterbourne Village. Tumigil ka na? Marvin. Gerald. Saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Bakit hindi ka sumama sa amin? Bago pa man umakyat si Gerald sa gas pedal, isang batang babae ang sumugod sa kanilang sasakyan. Kitang-kita siya. Hindi ka ba masyadong nosy? Kailangan bang iulat namin ang lahat ng ginagawa namin sa iyo? Tanong ni Marvin. Alam kong nag-aartista kayo mga lalaki nang makita kita sa kotse ngayon lang. Lumalabas na talagang pupunta ka sa ibang lugar. Mayroon bang isang bagay na masaya na hindi mo nais na kasama namin ang pagtag? Galit na sabi ni Stella. Ninakaw niya ang isang tingin kay Gerald habang nagsasalita. Gusto niyang makita kung nakatingin sa kanya si Gerald. Ngunit ang 2 kamay ni Gerald ay nasa kanyang bulsa habang nakasandal siya sa malambot na upuang katad ng kanyang mahal na mukhang Mercedes-Benz. Hindi man siya interesado sa kanya sa malayo. Hindi mapigilan ni Stella na makaramdam ng bahagyang pagkabigo. Minsan, ang mga damdamin ng isang tao ay kakaiba, hindi malinaw at hindi mahulaan. Sa una, si Stella ay kumilos pareho kay Isabel. Wala man lang siyang pakialam kay Gerald, walang iniisip sa kanya. Kung hindi masaktan ng damdamin ni Gerald si Isabelle, may iwan sana siya ni Stella ng mag-isa, ngunit ang hangarin niyang gumawa ng hustisya para kay Isabelle ay napakahirap hindi pansinin. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa paglaon, isiniwalat na si Gerald ay talagang mayaman sa lahat.
Mukhang mayroon din siyang magagandang koneksyon. Ganap na nagbago ang kanilang pangunawa sa kanya. Si Gerald ay si Gerald pa rin. Ngunit si Stella ay nanatiling higit na walang malasakit anuman ang nangyari sa kanya. Ngunit ngayon, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, medyo magagalit siya tuwing hindi niya siya pinansin. Tila mayroong isang bagay na mali sa kanyang buhay, tulad ng isang bagay na malalim sa loob niya ay walang balanse. Nang umagang iyon, lumitaw ang parehong pakiramdam sa loob niya nang dumating ang kanyang mga kamag-aral. Bati ni Gerald sa ibang kaklase. Gayunpaman, hindi man niya siya pinatawad ng isang sulyap, pabayaan ang pagbati sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit desperadong naabutan sila ni Stella. Nais niyang tanungin si Marvin tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na iyon. Inaasahan niyang maakit niya ang atensyon ni Gerald. Ngunit malinaw, ito ay isang kilos na walang kabuluhan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka namin isasama sa ilang kasiyahan? Mayroon kaming mga bagay na dapat gawin. Pumunta ka at mag-enjoy ka. Malaki rin ang pagbabago ni Marvin. Minsan, naramdaman niyang mas mababa siya at tinatakot tuwing nabunggo niya si Stella. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.